Kung madalas kang bumiyahe, baka iniisip mong kabisado mo na ang pagsakay sa eroplano. Pero may maliliit na detalye sa airport at sa loob ng cabin na madaling hindi mapansin. At minsan, ang mga ito ang nakakaapekto sa iyong comfort, oras at stress habang naglalakbay. Mula sa pagpili ng upuan, pag-aayos ng carry-on, boarding, turbulence, connecting flights, hanggang sa paglabas ng eroplano, may mga simpleng bagay na mas madaling harapin kapag alam mo na bago pa mangyari. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 mahahalagang flight details na maraming pasahero ang hindi napapansin agad, lalo na kung gusto mong gawing mas maayos at mas komportable ang iyong biyahe. Ako si Ate Clara at gaya ng lagi nating ginagawa dito, dahan-dahan nating titingnan ang bawat isa, walang pananakot, walang komplikadong paliwanag, kundi malinaw at praktikal na impormasyon na maaari mong tandaan sa susunod mong flight. At manatili hanggang number 1 dahil iyon ang isang simpleng paghahanda na pinakamadaling makalimutan bago bumaba ng eroplano. 8. Huwag basta ilagay ang iyong bag sa ilalim ng upuan. Isa ito sa pinakakaraniwang ginagawa ng mga pasahero. Pagkaupo, inilalagay agad ang personal bag sa ilalim ng upuan sa harap dahil mabilis, madaling abutin at madalas ay doon talaga ito pinapakiusap ilagay kapag kailangan manatiling malinis ang aisle. Pero may isang simpleng bagay na magandang pag-isipan bago mo ito gawin. Ano ba talaga ang nasa loob ng bag mo? Ang espasyo sa ilalim ng upuan ay limitado. Kapag masyadong malaki o matigas ang bag, maaari nitong bawasan ang lugar para sa iyong mga paa. Sa mahabang flight, mas komportable para sa maraming pasahero, lalo na sa seniors, kung may sapat na espasyo para maigalaw ng maayos ang mga paa at binti habang nakaupo. Hindi rin magandang ideya na ilagay sa pinakailalim ng bag ang mga bagay na maaaring kailanganin mo agad. Halimbawa, passport, salamin, gamot na kailangan mong ma-access habang bumibiyahe, charger, o importanteng dokumento. Kung kailangan mong halongkatin ang buong bag habang masikip ang kabin, mas mahirap at mas nakaka-stress ito. Mas praktikal na ihanda ang iyong bag bago pa sumakay. Ilagay ang maliliit at mahahalagang gamit sa isang madaling abuting pouch o compartment. Kung pinapayagan ng iyong ticket at may available na overhead space, maaaring ilagay doon ang mas malaking cabin bag, habang ang maliit na personal item lamang ang nasa ilalim ng upuan. Tandaan din na sa ilang partikular na upuan, gaya ng ilang bulkhead or exit row seats, maaaring kailanganing ganap na walang gamit sa paligid ng iyong mga paa habang take-off at landing. Depende ito sa aircraft at sa instructions ng crew. Kaya bago mo itulak ang bag sa ilalim ng upuan, gawin muna ang simpleng check na ito. May sapat ka bang legroom at madali mo bang maaabot ang mahahalagang gamit mo? Maliit na paghahanda lang ito, pero maaari nitong gawing mas maayos at mas komportable ang buong flight. 7. Huwag tingnan ang seat map bilang window aisle o middle lang. Kapag pumipili ng upuan, maraming pasahero ang unang tinitingnan kung window, aisle o middle seat ito. Pero may iba pang maliliit na detalye na maaaring makaapekto sa comfort mo, lalo na sa mas mahabang flight. Halimbawa, ang upuang malapit sa lavatory ay maaaring mukhang convenient dahil madaling puntahan. Pero maaari rin itong magkaroon ng mas maraming foot traffic, pila sa aisle, pagbukas at pagsara ng pinto at mas maraming ingay. Ang upuang malapit naman sa galley ay maaaring makaranas ng ilaw, galaw ng service carts at paghahanda ng pagkain o inumin. May trade-offs din ang bulkhead at exit row seats. Ang ilang bulkhead seats ay walang seat sa harap pero maaring walang underseat storage sa takeoff at landing. Sa ilang aircraft, ang tray table ay nasa armrest kaya maaring iba ang lapad o pakiramdam ng upuan. Ang exit row naman ay maaaring may dagdag na legroom
pero hindi lahat ng upuan doon ay pareho ang recline or layout. Kung senior traveler ka, isipin din kung gaano kalayo ang upuan sa lavatory, kung kailangan mong madaling makatayo, at kung may connecting flight kang kailangang habulin pagkatapos landing. Kaya bago pumili, huwag lang tingnan ang seat number. Tingnan din ang lokasyon nito sa cabin at ang posibleng trade-offs. Ang best seat ay hindi pareho para sa lahat. Ang mahalaga ay piliin ang upuang pinakaangkop sa iyong sariling comfort at pangangailangan sa biyahe. 6. Huwag hintayin ang huling sandali bago ayusin ang mahahalagang gamit. Maraming pasahero ang iniisip na kapag may carry-on bag sila, siguradong mailalagay nila ito sa overhead bin sa itaas ng kanilang upuan. Pero sa isang puno o halos punong flight, maaaring mabilis mapuno ang overhead space. Kapag nangyari iyon, maaaring hilingin ng airline na i-check sa gate ang ilang mas malalaking cabin bags depende sa aircraft, flight load at airline procedure. Hindi naman ito automatikong problema. Ang mahalaga ay handa ka bago pa magsimula ang boarding. Bago tawagin ang iyong boarding group, ilagay na sa isang maliit at madaling dalhing pouch ang mga bagay na ayaw mong mawala sa iyo habang nasa biyahe. Kasama rito ang passport, wallet, salamin, telepono, charger, mahahalagang dokumento at mga gamot na kailangan mong madaling ma-access. Kung may fragile o valuable item ka, mas mabuting huwag itong maiwan sa bag na maaring ma-check sa huling sandali. Para sa senior travelers, malaking tulong ang simpleng paghahandang ito. Hindi mo na kailangang maghalongkat ng maleta habang may mga pasaherong naghihintay sa aisle at mas madali mong mahahanap ang kailangan mo habang nakaupo. Kung mahalaga sa iyo ang overhead bin space, maaaring makatulong ang mas maagang boarding sa ilang sitwasyon, pero hindi ito garantiya. Iba-iba ang boarding system at baggage policy ng bawat airline, kaya magandang tingnan ang rules ng iyong flight bago bumiyahi. At kapag nakasakay ka na, ilagay agad ang mas malaking bag kung saan ito pinapayagan, panatilihin sa iyo ang maliit na essentials pouch at huwag harangan ang aisle ng mas matagal kaysa kinakailangan. Ang tunay na sikreto dito ay hindi pagiging unang makasakay. Ang mas mahalaga ay handa ka kahit magbago ang plano ng iyong carry-on bag sa gate. 5. Ang turbulence ay nakakatakot sa pakiramdam pero huwag kalimutan ang seatbelt. Kapag biglang umalog ang eroplano, normal lang nakabahan. Ang turbulence ay maaaring maramdaman bilang pagyanig, pag-angat o biglang pagbabago ng galaw ng aircraft. Pero sa karamihan ng normal na sitwasyon, hindi ibig sabihin nito na may problema agad sa eroplano. Ang mas mahalagang bagay para sa pasahero ay manatiling ligtas sa sariling upuan. Kaya magandang ugali na panatilihing nakakabit ng komportable ang seatbelt habang nakaupo kahit patay ang seatbelt sign, lalo na kung natutulog ka. May mga pagkakataong maaaring dumating ang turbulence ng kaunti lang ang warning. Kapag nakatayo ka, naglalakad sa aisle o kumukuha ng gamit sa overhead bin, mas madali kang mawalan ng balance. Kung sindihan ng crew ang seatbelt sign, sundin agad ang instructions at bumalik sa upuan kapag ligtas ng gawin iyon. Maaari ring ihinto muna ang food o drink service dahil kailangang maging ligtas ang cabin habang maalog. Para sa senior travelers, ang simpleng habit na ito ay malaking bagay. Kapag nakaupo, panatilihing nakakabit ang seatbelt ng komportable. Hindi nito inaalis ang turbulence, pero nakakatulong itong gawing mas ligtas at mas kalmado ang biyahe. 4. Kung oversold ang flight, huwag agad tanggapin ang unang offer. Minsan, mas maraming booking ang isang flight kaysa sa available na seats. Ginagawa ito ng ilang airlines dahil may mga pasaherong hindi sumisipot o nagbabago ng biyahe. Kadalasan, walang problema. Pero kapag dumating ang lahat, maaaring humingi ang airline ng volunteers na handang sumakay sa mas susunod na flight kapalit ng compensation o ibang assistance.
Kung flexible ang schedule mo, maaaring maging magandang option ito. Pero huwag agad tumingin sa halaga ng voucher at sabihing oo nang hindi muna nagtatanong. Ang pinakamahalagang tanong ay, confirmed ba ang susunod mong flight? Magkaiba ang confirmed seat at standby. Kahit maganda ang compensation, maaaring hindi sulit kung kailangan mong maghintay ng matagal o kung may importanteng appointment, tour, cruise, family event o connecting flight kang hahabulin. Bago pumayag, itanong ng malinaw kung kailan ang next available flight, kung guaranteed ang seat at kung anong assistance ang kasama. Depende sa airline at sitwasyon, maaaring may meal voucher, hotel accommodation, kung overnight ang delay, transportation, travel credit o iba pang compensation. Kung voucher ang ibinibigay, itanong din kung kailan ito mag-e-expire, kung may restrictions at kung paano ito magagamit. Mas mabuting malinaw ang lahat bago ka kusang magbigay ng iyong seat. Iba naman ang sitwasyon kung hindi ka volunteer at hindi ka pinasakay dahil oversold ang flight. Sa ilang bansa at ruta, maaring may specific passenger rights o compensation rules, pero nag-iiba ang mga ito ayon sa jurisdiction, dahilan ng denied boarding at haba ng delay. Kaya huwag agad makipagtalo o umalis sa gate. Kalmadong itanong kung ano ang iyong options, kung anong rebooking ang available at kung maaari mong makuha nang nakasulat ang mahahalagang detalye. Para sa senior travelers, mas mahalaga ang comfort at certainty kaysa sa malaking numero sa voucher. Ang magandang offer ay hindi lang mataas ang compensation. Ang magandang offer ay iyong malinaw kung kailan at paano ka makakarating sa iyong destination. 3. Maghanda para sa posibleng lost baggage. Bago pa ito mangyari, walang gustong makarating sa destinasyon at malaman na hindi dumating ang checked baggage. Pero kung mangyari man ito, mas madaling kumilos kapag naghanda ka na bago pa ang flight. Una, gawing madaling makilala ang iyong maleta. Maraming luggage ang magkakapareho ang kulay at disenyo, kaya makakatulong ang malinaw na luggage tag, strap, ribbon o ibang simpleng identifier na madaling ilarawan. Bago i-check-in ang maleta, kumuha rin ng malinaw na litrato nito. Kung kailangan mong mag-file ng baggage report, mas madaling ipakita kung ano mismo ang hinahanap kaysa subukang ilarawan ito mula sa memorya. Magandang alisin din ang mga lumang baggage tags at barcode stickers na hindi na kailangan. At huwag umasa lamang sa contact tag sa labas. Maaari kang maglagay ng card sa loob ng maleta na may pangalan at paraan para makontak ka, dahil maaaring matanggal ang exterior tag habang bumibiyahe. Kung gumagamit ka ng luggage tracker, maaari itong makatulong para magkaroon ka ng ideya kung nasaan ang bag. Pero tandaan, hindi nito pinapalitan ang official baggage tracing process ng airline. Kung hindi dumating ang maleta, lumapit sa baggage service desk at sundin ang kanilang reporting procedure. At ito ang pinakamahalaga para sa senior travelers. Huwag ilagay sa checked baggage ang mga bagay na hindi mo kayang mawala kahit pansamantala. Panatilihin sa iyong carry-on ang passport, wallet, susi, importanteng electronics, mahahalagang dokumento at mga gamot na kailangan mong ma-access habang bumibiyahe. Makakatulong din ang isang simpleng change of clothes kung may space. Hindi natin kayang garantiyahan na walang baggage delay o mishandling, pero ang layunin ay simple. Kung madelay man ang iyong maleta, hindi nito kailangang sirain ang buong biyahe mo. 2. Huwag tingnan ang layover. Bilang simpleng oras lang. Kapag nagbubook ng flight, madaling isipin na sapat na ang isang maikling layover basta ipinapakita ito ng booking system. Pero ang connection time ay hindi lang tungkol sa bilang ng minuto sa ticket. Depende sa airport at ruta, maaaring kailangan mong bumaba ng eroplano, maglakad ng malayo, lumipat ng terminal, sumakay ng airport train o bus, dumaan ulit sa security
o mag-clear ng imigrasyon bago makarating sa susunod na gate. Para sa senior travelers, mahalagang isipin hindi lang kung possible ang connection, kundi kung magiging komportable at realistic ba ito para sa iyo. Kung kailangan mo ng mas maraming oras sa paglalakad, gumagamit ka ng mobility assistance, may dala kang maraming gamit, o hindi ka pamilyar sa airport, mas ligtas sa stress ang pagkakaroon ng mas malaking allowance kaysa sa sobrang sikip na connection. Tandaan din na iba-iba ang minimum connection time sa bawat airport, airline at itinerary. Ang isang oras na sapat sa isang maliit na domestic airport ay maaaring hindi sapat sa isang malaking international hub. Kung mahalaga ang biyahe, halimbawa may cruise, wedding, medical appointment, tour o family event, mas mabuting huwag umasa sa pinakasikip na schedule kung may mas relaxed na option. Bago mag-book, tingnan ang airport layout, terminal information, at kung may immigration o security process sa pagitan ng flights. Ang magandang layover ay hindi iyong pinakamaikli. Ang magandang layover ay iyong nagbibigay sa iyo ng sapat na oras para makarating sa susunod na gate nang hindi nagmamadali. Isa, huwag hintayin ang pagbukas ng pinto bago ayusin ang iyong mga gamit. Pagkatapos lumapag ang eroplano, maraming pasahero ang agad tumatayo sa sandaling patayin ang seatbelt sign. May nagbubukas ng overhead bin, naghahanap ng passport, kinukuha ang charger, inaayos ang bag, at saka pa lang iniisip kung saan ang susunod na gate. Pero para sa isang mas maayos na biyahe, mas magandang magsimula ang paghahanda bago pa tuluyang makarating sa gate. Habang papalapit na ang landing, siguraduhing nasa madaling abuting lugar ang passport, wallet, telepono, salamin, boarding pass o travel documents at anumang bagay na kakailanganin mo agad pagkatapos bumaba. Kung may connecting flight ka, maaari mo ring tingnan ang airline app o airport information kapag available para magkaroon ka ng ideya kung saan ka susunod na pupunta. Bago umalis sa iyong upuan, tingnan ang seat pocket, paligid ng upuan at ilalim ng seat sa harap. Madaling maiwan ang phone, earphones, salamin, maliit na pouch o dokumento kapag nagmamadali ang lahat. Mag-ingat din sa pagbukas ng overhead bin. Maaaring gumalaw ang mga bag habang nasa flight, kaya buksan ito ng maingat at huwag hayaang mahulog ang gamit sa iyo o sa ibang pasahero. Kung may tight connection ka o kailangan mo ng mobility assistance, mas mabuting ipaalam ito sa crew ng mas maaga kaysa hintayin ang mismong paglabas. Ang tulong at proseso ay maaring mag-iba depende sa airline at airport, kaya sundin ang instructions ng crew. Para sa senior travelers, hindi kailangang makipag-unahan sa aisle. Mas mahalaga na kumpleto ang iyong mga gamit at alam mo kung saan ka pupunta pagkatapos. Ang pinakamabilis na paraan para makababa ng maayos ay hindi ang unang pagtayo, kundi ang pagiging handa bago pa bumukas ang pinto. At ngayon, nakita natin na hindi kailangang maging komplikado ang paglalakbay para maging mas maayos. Minsan, ang pinakamalaking tulong ay nagmumula sa maliliit na paghahanda, pagpili ng tamang upuan, pag-aayos ng mahahalagang gamit bago boarding, pagpapanatiling nakakabit ang seatbelt, paghahanda para sa baggage problems, at pagbibigay ng sapat na oras sa connecting flights. Hindi mo kailangang tandaan ang lahat ng sabay-sabay. Kahit isa o dalawang tips lang mula sa video na ito ang magamit mo sa susunod mong biyahe, maaari na itong makatulong para maging mas komportable at mas hindi stressful ang iyong flight. Ako si Ate Clara at ang goal natin dito ay simple. Gawing mas malinaw ang mga bagay na madaling makaligtaan sa airport at sa eroplano, lalo na para sa senior travelers at sa mga pamilyang tumutulong sa kanila. Ngayon, gusto kong malaman, alin sa 8 detalye ang pinakanagulat sa iyo o pinakamakakatulong sa susunod mong flight? I-share mo sa comments para makatulong din ang iyong experience sa ibang travelers.
At kung may kakilala kang senior na malapit ng bumiyahe, maaari mong i-share sa kanya ang video na ito. Ingat sa biyahe at magkita tayo ulit sa susunod na Ate Clara Guide.